Matapos i-anunsyo ng Japan na magbibigay ito ng 6 na barkong pandigma sa Pilipinas, ang Pilipinas ay tila nag-aalangan na kunin lahat dahil malaki-laki pa rin umano ang gagastusin ng gobyerno sa mga barkong ito para mabuo. Alamin na buong detalye mamaya. At Philippine Navy inihayag na ang China ay mayroon umano ngayong 49 na mga barkong pandigma at mga Coast Guard vessels sa iba't ibang bahagi ng West Philippine Sea. Ang iba umano ay nasa labas ng features habang ang iba naman ay nasa loob. Gaya't para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. Sa nakaraan nating video tungkol sa paglilipat ng Japan sa 6 na escort destroyer nito sa Philippine Navy, sinabi ko sa video na hindi siya libreng ibibigay ng Japan at yun ay nagmula sa iba't ibang mga source dahil marami ang nagduda sa nasabing paglilipat ng barko. Una, ang barko ay kalahating dosena o 6 na piraso ito. Bukod pa dyan ay hindi ito basta-basta lang na barko tulad ng mga patrol boat dahil ang 6 na barkong ito ay isang escort destroyer na nakadesenyo talaga para sa labanan. Ang Abukuma class kasi ng Japan ay hindi basta-basta dahil nagtataglay ito ng mga advanced na radar system at mga makabagong armas, kaya naman marami ang hindi naniniwala na libre itong ibibigay ng Japan. Marami ang nagsasabi na palabas lamang ito ng Japan at ang totoo umano ay ibebenta talaga ito ng Japan. Ito ay upang makaiwas na ma-violate ang isang batas ng Japan, kaya't may ilan sa ating mga manunood ang umalma at nalito. Kaya naman nagkaroon tayo uli ng malalim na pagsisiyasat at ang resulta ay totoo ngang libre na ibinibigay ng Japan sa Pilipinas ang 6 na barko. Pero mismong barko lang mga kabayan, barko lang ang ibibigay at hindi kasama dito ang mga advanced na radar na nakakabit. Hindi rin kasama ang iba't ibang mga makabagong armas nito tulad ng mga automilara, close-in weapons, torpedoes at anti-submarine, anti-ship at anti-air. Kahit na luma na ay pangmalakasan na sana, kaso wala palang armas ang mga ito. Ibig sabihin ay malaki pa rin pala ang gagastusin ng Pilipinas para sa paglalagay ng mga armas at radar nito. Sa ngayon ay hindi nakaduda-duda kung bakit libre itong ibinibigay. Kaya't sa isang interview kay Secretary Gibo ay sinabi nito na depende kung kukunin para sa repurpose o kakabitan ng mga armas o ipatuloy ang pagbili ng mga bago, pero depende pa rin. Depende sa budget. Well, of course, it will add to the fleet size, but that will depend on whether we need to spend money for weaponizing it, for interoperability, for secure communications. So it's a balance. It's a resource management balance between acquiring new and maintaining and repurposing the old and the ordered vessels to come. Aabutin pa umano ng 2 linggo hanggang 1 buwan bago matapos sa mga pagsusuri sa mga barko dahil kabilang umano sa mga tinitingnan dito ay kung gaano pa katagal ang buhay ng nasabing mga barko. Hindi dapat umano basta na lamang tanggapin ng mga barko, dapat umanong isaalang-alang at makakasiguro na tugma ang mga sistema at teknolohiya na meron ang barko ng Philippine Navy ngayon. Nandyan din ang gasto sa pagpapaayos dahil mga lumang barko ito ng Japan. Sa ngayon ay malinaw na sa ating lahat mga kabayan na libre talagang binibigay ng Japan sa Pilipinas ang 6 na barko. Barko lang, walang armas, at sakaling kunin man ito lahat ng Pilipinas ay malamang na matetenga lamang ito dahil kailangan din na malaking budget para sa pag-armas nito at radar. Alam naman natin na hindi basta-basta ang halaga ng mga armas ng isang warship. At sa update naman sa West Philippine Sea, sinabi ng opisyal ng Philippine Navy kahapon na 49 na barkong pandigma at Coast Guard ng China ang nakita sa 3 features ng West Philippine Sea. Sa isang media briefing sa Camp Aguinaldo, sinabi ng tagapagsalita ng Philippine Navy para sa West Philippine Sea na si Rear Admiral Roy Vincent Trinidad na minomonitor ng Navy at Philippine Coast Guard ang mga Chinese vessels mula noong June 1 hanggang 30. Ayon sa report, sa Baho de Masinloc ay mayroong 9 na barko ang China Coast Guard at 14 na barkong pandigma ng People's Liberation Army Navy. Sa Ayungin Shoal naman ay mayroong 12 Chinese Coast Guard vessels at 2 warship ng China PLA Navy, habang sa Paggasa naman ay mayroong 9 na China Coast Guard vessels at 19 na warship ng China PLA Navy. Sinabi ni Trinidad na ang mga barkong ito ng China ay nasa loob at labas ng iba't ibang
ang mga features ng West Philippine Sea. Anya, anuman ang mga bilang na ito, ang Philippine Navy ay nananatiling ganap na nasa itaas ng sitwasyon na nagpapakita ng patuloy na pagtaas ng pagbabantay at patuloy na presensya sa ating maritime domain. Sinabi rin niya na ang mga operasyon ng pagsubaybay ng mga sasakyang pagdagat ay nagtala ng pare-parehong aktibidad sa maritime sa buong exclusive economic zone ng bansa sa unang kalahati ng taon. Tiniyak rin niya sa publiko na nananatiling matatag at maagap ang Philippine Navy sa pangangalaga ng pambansang interes ng bansa at patuloy na tinitiyak ang seguridad ng mga karagatan ng bansa. Na China Navy ships, di po ba, ibang usapan yan? Yes sir, no? Actually, yan ang ating minomonitor, no? And we have to also ensure na itong mga PLA Navy warships nila na to ay hindi nila ginagamit pang bully ng ating mga mahistal Pilipino or even to bully Coast Guard vessels. But right now, Sir Peter, no, wala pa naman tayong napabalita kung saan ang PLA Navy warship also conducted dangerous maneuver towards the Philippine Coast Guard vessels so far. No? I think the PLA Navy are also at distant locations kung saan papatulya ang Philippine Coast Guard. Nagkataon lang, Sir Peter, na for example, itong sa Mischief Reef, there is already a naval installation ng People's Republic of China. So there is a possibility that all of these vessels that we were able to monitor actually went to Mischief Reef for different reasons. Maaaring logistics, maaaring dahil sa pangit na panahon. Tinatahak ng mga lugar netong mga Chinese maritime forces na to falls within our exclusive economic zone. Mm-hmm. So, ilang beses na rin nating narinig to ng dinahilan ng Chinese government kung saan sinasabi nila they are just invoking the freedom of navigation, ganyan. But ang nakakaasar lang minsan, no, kapag nagtagpo ang China Coast Guard at ang Philippine Coast Guard vessel, ang major challenge nila, sinasabi nila they have sovereignty over these areas, no, kapag challenge sila ng Philippine Coast Guard vessel. So, itong mga barko na to, pasok sa exclusive economic zone natin, but they don't get close, no, sa territorial sea natin. Mm-hmm. I think it's important for us to highlight that these Chinese maritime forces did not encroach the territorial waters, but they are within our exclusive economic zone.